Isang milyonaryo ang umupa ng isang simpleng magsasaka upang alagaan ang kanyang mansyon. Ngunit isang araw ay umuwi ng maaga ang negosyante at napaiyak nang makita ang ginawa niya sa buong kanyang pamilya. Umaga pa lamang ay abala na si Ligaya Mendoza sa pagbabantay sa mga manggagawa sa kanilang bukid ng mga bulaklak sa Bohol. Ang Hacienda Sampaguita, ang pinakamalaking sakahan ng mga bulaklak at halaman sa buong lalawigan, ay simbolo ng kanilang angkan sa loob ng 3 henerasyon. Nakatayo si Ligaya sa balkonahe ng kanilang malaking bahay, nakatingin sa malawak na lupain habang iniinom ang mainit na kape. Nakita niya ang kanyang asawang si Ramon na nakikipag-usap sa mga manggagawa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw habang nagbibigay ng mga tagubilin. Anak, tawag ng kanyang ina, si Lola Remedios, na naglalakad papalapit sa kanya gamit ang kanyang tungkod. Bakit parang malalim ang iniisip mo ngayong umaga? Bumuntong hininga si Ligaya, nag-aalala lang ako, inay. 3 buwan na lang at dapat nang mag-ani ng Sampaguita para sa malaking order ng Maynila. Pero hindi maganda ang panahon nitong mga nakaraang linggo. Tumango si Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay may karunungan ng maraming taon. Huwag kang mag-alala. Matibay ang mga halaman natin, tulad ng ating pamilya. Pinanood ni Ligaya ang kanyang ina na bumalik sa loob ng bahay. Tama si Lola Remedios, matibay nga ang kanilang pamilya, o iyon ang akala niya. Pero nararamdaman niyang may nagbabago sa dinamika ng kanilang sambahayan. Sa ibaba, nakita niya ang kanyang 2 anak na babae. Si Marie Chris, 23 taong gulang, na umupo sa ilalim ng malaking acacia tree, abala sa pagpipinta ng landscape ng bukid. Mana sa kanya ang kagandahan ni Marie Chris, maputi, matangkad, at may mahabang itim na buhok. Ngunit mana naman ito kay Ramon ang matigas na ulo at malalim na emosyon. Hindi kalayuan ay nakita niya si Jasmine, ang kanyang bunsong anak na 16 na taong gulang, na tumatakbo sa pagitan ng mga hilera ng Sampaguita. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nakahawak siya ng kamera, siguradong kinukunan ang mga bulaklak para sa kanyang proyekto sa paaralan. Kung si Marie Chris ay tahimik at malalim, si Jasmine naman ay puno ng sigla at kuryosidad. Kumulot ang noo ni Ligaya nang mapansin niyang wala si Rafael, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at panganay. Dapat ay nasa bukid din siya, tumutulong sa kanyang ama. Si Rafael, sa kanyang 27 taon, ay dapat na naghahanda na para pamunuan ang hacienda balang araw. Pero nitong mga nakaraang buwan, lalong nagiging malayo ang loob niya sa kanilang pamilya. Maam Ligaya, isang boses ang gumambala sa kanyang pag-isip. Lumingon siya at nakita si Mang Tino, ang katiwala ng bukid, na nakatayo sa pintuan ng balkonahe. Mang Tino, kumusta ang mga manggagawa ngayong umaga? Tanong niya, itinatabi ang kanyang pag-aalala tungkol sa anak. Mabuti naman po, Maam. Pero may bisita po tayo. Si Ginoong Eduardo Torres ng Torres Enterprises. Naghihintay po sa sala. Nagtaas ng kilay si Ligaya. Hindi niya inaasahan ang pagbisita ni Eduardo. Ang Torres Enterprises ay ang pinakamalaking distributor ng mga bulaklak sa Maynila at ang kanilang pangunahing kliyente. Pero hindi naman nakasanayan na pumunta si Eduardo mismo sa bukid. Sige, Mang Tino. Bababa na ako, sagot niya, inilagay ang tasa ng kape sa ibabaw ng maliit na mesa. Pagpasok ni Ligaya sa sala, nakita niya si Eduardo na nakaupo sa sofa, elegante sa kanyang navy blue na suit. Katabi niya ay isang babaeng hindi niya kilala, nakadamit ng simpleng ngunit mamahalin na puting blusa at itim na palda. Eduardo, anong magandang sorpresa ito, bati ni Ligaya, nakangiti habang lumapit para batiin ang kanilang bisita. Tumayo si Eduardo, umiti at hinalikan ang pisngi ni Ligaya bilang pagbati. Ligaya, kay ganda mo pa rin tulad ng dati, sabi niya, bago tumingin sa babae sa tabi niya. Gusto kong ipakilala sa iyo si Diana Reyes. Siya ang bagong creative director ng Torres Enterprises. Ikinagagalak kitang makilala, Diana, sabi ni Ligaya, nakipagkamay sa babae. Ang pleasure ay akin, Dilra Mendoza. Matagal ko nang hinangaan ang Hacienda Sampaguita. Ang mga bulaklak ninyo ay talagang natatangi, sagot ni Diana, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may kapangyarihan. Pumunta kami dito para pag-usapan ang bagong partnership na gusto naming i-propose, paliwanag ni Eduardo, umupo muli sa sofa. Gusto naming i-expand ang ating negosyo sa international market. May malaking demand sa Europe para sa organic at sustainably grown na mga bulaklak. At alam kong kayo sa Hacienda Sampaguita ay may kapasidad para matugunan ito. Naramdaman ni Ligaya ang tibok ng kanyang puso.
Ito ang pagkakataon na hinihintay nila, ang pagkakataon na ilagay ang hasyenda Sampaguita sa pandaigdigang mapa. Pero alam din niya na kailangan niyang konsultahin si Ramon bago gumawa ng anumang desisyon. Interesante ang iyong proposal, Eduardo. Pero kailangan kong pag-usapan ito kay Ramon bago ako magbigay ng sagot, sabi niya. Natural lang, sagot ni Eduardo. Sa katunayan, gusto ko ring makausap si Ramon. At ang inyong anak na si Rafael. Narinig ko na siya ang magiging susunod na mamumuno ng hasyenda. Natigilan si Ligaya sa pagbanggit kay Rafael. Kumunot ang kanyang noo, pero... Ma, sino ang mga bisita natin? Pumasok si Marie Chris sa sala, ang kanyang mga kamay ay may mansa ng pintura. Natigilan siya nang makita si Eduardo at Diana. Ah, Marie Chris. Halika, gusto kong ipakilala sa iyo si Eduardo Torres ng Torres Enterprises at si Diana Reyes, ang kanilang bagong creative director, sabi ni Ligaya. Lumapit si Marie Chris at nakipagkamay sa kanila. Napansin ni Ligaya kung paano tumitig si Diana kay Marie Chris, na para bang may nakita siyang kakaiba sa kanyang anak. Ikaw pala ang artist sa pamilya, sabi ni Diana, nakangiti. Nakita ko ang ilan sa iyong mga obra habang papasok kami. Talentado ka. Namula si Marie Chris, isang reaksyon na bihira makita ni Ligaya mula sa kanyang seryosong anak. Salamat po. Hobby ko lang po ang pagpipinta. Hindi ito basta hobby, sagot ni Diana. May mata ka para sa detalye at kulay. May potensyal ito. Bago pa man makapagsalita si Marie Chris, pumasok si Ramon sa pinto, pawisan at medyo may dumi mula sa bukid. Natigilan siya nang makita ang mga bisita. Eduardo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, nagulat. Ramon, kaibigan ko, sabi ni Eduardo, tumayo para batiin si Ramon. May magandang balita kami para sa inyo. Pero siguro gusto mo munang mag-freshen up. Mag-uusap tayo sa hapunan mamaya. Nag-book na kami ng suite sa Panglao Island Resort at gusto naming imbitahan ang buong pamilya mo para sa isang special dinner. Napatingin si Ramon kay Ligaya na tumango bilang pagsang-ayon. CJ, Eduardo. Salamat sa imbitasyon. Sasama kami. Habang lumabas na si Eduardo at Diana para bumalik sa kanilang sasakyan, nanatili sa sala ang pamilya Mendoza. May kakaibang tensyon sa hangin. Ano ang gusto nila? Tanong ni Ramon kay Ligaya, ang kanyang mukha ay seryoso. International expansion, sagot ni Ligaya. Gusto nilang dalhin ang ating mga bulaklak sa Europe. Yelel, ang tanging sagot ni Ramon, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Nasaan si Rafael? Tanong ni Ligaya. Kailangan niya ring malaman ito. Dumilim ang mukha ni Ramon. Hindi ko alam. Hindi pa siya nagpapakita sa bukid ngayong umaga. Tatay. Pumasok si Jasmine, hinihinal mula sa pagtakbo. Nakita ko si Kuya Rafael sa dulo ng Eastern Field, nakikipag-usap sa isang lalaki na hindi ko kilala. Nagkatinginan si Ramon at Ligaya, parehas na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Sino ang kausap ni Rafael? At bakit parang lahat ay nagbabago sa kanilang tahimik na buhay sa Hacienda Sampaguita? Sa labas ng bahay, sa daan pabalik sa bayan, nakatingin si Diana sa bintana ng kotse, nakangiti sa kanyang sarili, habang pinapanood ang bukid ng mga bulaklak na unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Maganda ang pamilyang iyon, hindi ba? Tanong ni Eduardo, nakaupo sa tabi niya. Sagot ni Diana, ang kanyang mga mata ay may misteryo. Napaka-interesting ng pamilyang Mendoza. Lalo na ang kanilang anak na babae, si Marie Chris. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito, Diana, paalala ni Eduardo, ang kanyang boses ay medyo matigas. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Diana. Hindi ko makakalimutan, Eduardo. Hindi ko makakalimutan. Ang gabi ay dumating sa Hacienda Sampaguita, dala ang malamig na hangin mula sa karagatan ng Bohol. Habang nagbibihis si Ligaya para sa hapunan kasama ang Torres Enterprises, hindi niya maiwasang mag-alala. Wala pa ring balita kay Rafael, at tumanggi siyang sumagot sa kanyang mga tawag at text. Baka kailangan nating kanselahin ang hapunan, sabi ni Ligaya habang inaayos ni Ramon ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi, matigas na sagot ni Ramon. Ito ang pagkakataon na hinihintay natin, Ligaya. Hindi natin ito sasayangin dahil lang sa kapritsyo ng ating anak. Bumuntong hininga si Ligaya. Hindi lang ito tungkol kay Rafael. May kakaiba sa pagbisita na ito ni Eduardo. Hindi ba napansin mo kung paano nakatingin si Diana kay Marie Chris? Nagkibit balikat si Ramon.
Natural lang iyon. Talented ang anak natin. Siguro nakita niya ang potensyal ni Marie Chris para sa marketing ng mga bulaklak natin. Siguro nga, sagot ni Ligaya, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Paglabas nila ng kwarto, nakita nila si Marie Chris sa balkonahe, nakatayo sa dilim, nakatingin sa malayo. Lumapit si Ligaya sa kanya. Anak, bakit hindi ka pa nagbibihis? Aalis na tayo para sa hapunan maya-maya. Hindi agad sumagot si Marie Chris. Nang lumingon siya, napansin ni Ligaya na namumula ang kanyang mga mata, na parang umiyak. Ma, kilala ko siya, bulong ni Marie Chris, ang kanyang boses ay nanginginig. Sino? Si Diana. Tumango si Marie Chris. Noong nasa art school ako sa Maynila, siya ang aking mentor. Kami ay Huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. Naging malapit. Naramdaman ni Ligaya ang bigat ng mga salitang hindi sinabing muli ni Marie Chris. May komplikadong kasaysayan ang kanyang anak at si Diana, at ngayon ay parang bumabalik ito para balangkasin ang hinaharap ng kanilang pamilya. Kaya ba umalis ka ng art school nang bigla? Tanong ni Ligaya, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Tumango muli si Marie Chris. Hindi ko inasahan na makikita ko siya dito, sa ating tahanan. Ano ang ginagawa niya sa Torres Enterprises, ma? Hindi ko alam, anak. Pero alamin natin, pangako ni Ligaya. Sa ngayon, kailangan nating mag-ingat. Huwag ipakita na naapektuhan ka. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang intensyon niya. Tumango si Marie Chris, pinipigilan ang kanyang emosyon. Mag-aayos na ako para sa hapunan. Sa baba ng hagdan, nakita ni Ligaya si Jasmine na nakaupo sa tabi ni Lola Remedios, na parehong handa na para sa hapunan. Nasaan si Rafael? Tanong ni Lola Remedios. Hindi pa rin po siya nagpapakita, sagot ni Ligaya, sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala. Tumango si Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay may malalim na pag-unawa. May sarili siyang landas na tinatahak. Balang araw, magkikita rin ang inyong mga daan. Inay naman, huwag kayong nagsasalita ng misteryo, sabi ni Ligaya, ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kanyang ina. Pagdating nila sa Panglao Island Resort, inabutan sila ng isang waiter at dinala sa isang pribadong dining room na may magandang view ng dagat. Doon, naghihintay sina Eduardo at Diana, parehong naka-formal attire at may hawak na champagne. Ang magandang pamilya Mendoza, bati ni Eduardo, tumayo para salubungin sila. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Pasensya na, wala ang aming anak na si Rafael, sabi ni Ramon. May urgent na bagay na kailangang asikasuhin. Sayang naman, sabi ni Eduardo, ngunit halatang hindi siya masyadong nabahala. Pero nandito naman ang magaganda ninyong mga anak na babae. Nakita ni Ligaya kung paano nagtagpo ang mga mata ni Diana at Marie Chris, at ang sobrang na tensyon na pumaligid sa kanila. Habang kumakain, nagbalangka si Eduardo ng kanyang plano para sa international expansion. Gusto niyang gawing exclusive supplier ang Hacienda Sampaguita para sa high-end flower boutiques sa Paris, Milan, at London. Pero may kapalit ito. Kailangan nating baguhin ang ilang aspeto ng operasyon ng Hacienda, paliwanag ni Eduardo. Kailangan nating i-modernize ang farming methods, i-streamline ang production, at baka kailanganin din nating baguhin ang ilan sa inyong traditional na practices. Anong klaseng pagbabago ang tinutukoy mo? Tanong ni Ramon, ang kanyang tinig ay malumanay pero matigas. Technological upgrades, automation, at baka kailangan ding mag-iba ng crop varieties, sagot ni Eduardo. Si Diana ang magiging lead sa creative direction. Gusto niyang gumawa ng unique branding para sa ating partnership. At paano naman ang aming mga manggagawa? Tanong ni Ligaya. Marami sa kanila ay dekada na ang pagsiserbisyo sa amin. Natural, magkakaroon ng adjustments, sabi ni Eduardo, umiinom ng kanyang alak. Pero hindi ito dapat maging hadlang sa progress. Isipin mo na lang ang mga oportunidad na magbubukas para sa Hacienda Sampaguita. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, napansin ni Ligaya na tahimik si Marie Chris, nakatingin sa kanyang plato. Si Jasmine naman ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa mga posibilidad na binabanggit ni Eduardo. At gusto ko ring makilala si Rafael, dagdag ni Eduardo. Bilang susunod na mamumuno ng Hacienda, mahalagang maintindihan niya ang direksyon na gusto nating tahakin. Napansin ni Ligaya ang subtle na pagbabago sa tono ni Eduardo nang banggitin niya si Rafael. May ibig sabihin ito pero hindi niya matukoy kung ano. Si Rafael ay gay.
Sinimulan ni Ramon pero naputol siya nang pumasok ang waiter dala ang kanilang dessert. Ay, paumanhin sa pagkaantala, sabi ng waiter. May bisita pong naghahanap sa inyo, Ginoong at Ginang Mendoza. Nagkatinginan si Ramon at Ligaya, nagtataka kung sino ang maaaring naghahanap sa kanila dito. Bumukas ang pinto ng private dining room at pumasok si Rafael, suot ang simple ngunit elegant na polo barong. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking hindi pamilyar kay Ligaya na nakadamit ng formal na suit. Pasensya na sa pagkaantala, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay matatag at kumpiyansa, hindi katulad ng karaniwang tahimik na tono niya. Gusto kong ipakilala sa inyo si Lorenzo Villaflor, ang CEO ng Villaflor Agritech Solutions. Natigilan ang lahat sa silid. Napansin ni Ligaya kung paano tumayo si Eduardo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay biglang naging maputla. Villaflor, sabi ni Eduardo, ang kanyang tinig ay nanlalamig. Hindi ko alam na kilala mo si Lorenzo. Nakilala ko siya ilang buwan na ang nakalipas, sagot ni Rafael, umupo sa bakanting upuan, kasama ang kanyang bisita. Napag-usapan namin ang posibilidad ng modernizing ang hacienda gamit ang sustainable at eco-friendly na teknolohiya. Ah, kaya naman pala, sabi ni Ramon, nakatingin kay Rafael na may halo ng galit at pagtataka. Tumango si Lorenzo, umiti kay Eduardo. Maliit lang ang industriya natin, Eduardo. Nakakatuwa na pareho tayong interesado sa hacienda Sampaguita. Ang tensyon sa silid ay halos mahawakan. Napansin ni Ligaya ang subtle na palitan ng tingin sa pagitan ina Eduardo at Lorenzo, at alam niyang may mahabang kasaysayan ang dalawang lalaking ito. Well, mukhang may kompetisyon tayo para sa partnership with the Mendozas, sabi ni Eduardo, pinipilit mumiti. Hindi ko ito nakikitang kompetisyon, sagot ni Lorenzo. Nakikita ko itong pagkakataon para sa collaboration. Ang teknolohiya ng Villaflor Agritech ay perpektong complement sa distribution network ng Torres Enterprises. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga mata ni Diana na nakamasid lamang sa mga nangyayari. Sumalubong ang tingin niya kay Marie Chris at may subtle na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Interesante, sabi ni Ramon, tinatapos ang kanyang dessert. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan bilang pamilya. Siguro mas mabuting tapusin na natin ang hapunan at ipagpatuloy ang diskusyon sa ibang araw. Natural, sabi ni Eduardo, tumayo mula sa kanyang upuan. Pero huwag niyong kalimutan, ang offer ng Torres Enterprises ay limitado lang. Kailangan nating mag-finalize ng deal sa loob ng 2 linggo kung gusto ninyong maabot ang European market bago mag-spring season. Salamat sa pagpapaalala, sabi ni Ligaya, tumayo rin. Habang lumabas sila ng resort at naghintay ng kanilang mga sasakyan, hinatak ni Ligaya si Rafael sa isang tabi. Anong laro ang nilalaro mo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mababa pero may kasamang galit. Bakit hindi mo man lang kami sinabihan tungkol kay Lorenzo Villaflor? Ma, dapat lang na magkaroon tayo ng options, sagot ni Rafael. Nakita ko kung paano inuunti-unti ni Eduardo ang iba't ibang hacienda sa rehiyon. Pinakialaman niya ang operations hanggang sa wala ng kontrol ang mga pamilyang may-ari. Hindi ko hahayaan na mangyari yon sa atin. At paano mo naman nalaman yon? Tanong ni Ligaya. Marami akong natutunan sa mga nakaraang buwan, sagot ni Rafael. Hindi ako naglalaro ng golf o nagpa-party tulad ng akala ninyo ni Papa. Nag-imbestiga ako, kinakausap ang iba pang mga magsasaka at hasyendero. May masamang plano si Eduardo, Ma. At hindi natin malalaman kung ano ito hanggat hindi pa huli ang lahat. Bago pa makasagot si Ligaya, dumating na ang kanilang sasakyan. Habang paalis na sila, nakita niya sa rearview mirror sina Diana at Eduardo na nagsasalita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may halong galit. Sa likuran ng kotse, nakaupo si Marie Chris, nakatingin sa labas ng bintana. Inilagay ni Ligaya ang kanyang kamay sa kamay ng anak. May kailangan ka bang sabihin sa amin tungkol kay Diana? Tanong niya ng marahan. Umiling si Marie Chris, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Hindi ngayon, pero sa tamang panahon, sasabihin ko ang lahat. Sa unahan, tahimik na nagmamaneho si Ramon, ang kanyang mukha ay matigas at hindi mabasa. Si Rafael, na nakasakay sa sarili niyang kotse, kasama si Lorenzo, ay kasunod nila. Pumatak ang unang patak ng ulan sa bintana, na parang luha mula sa langit. Habang lumakas ang ulan, hindi maiwasang isipin ni Ligaya na ito ay parang isang hudyat, isang babala ng unos na paparating sa kanilang tahimik na buhay sa Hacienda Sampaguita. Umaga na naman sa Hacienda Sampaguita, ngunit hindi katulad ng mga nakaraang araw.
May mabigat na pakiramdam na pumapaligid sa bahay ng mga Mendoza. Umupo si Ramon sa kanyang paborito na silya sa veranda. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng mainit na kape habang nakatingin sa mga manggagawa na nagsisimula ng kanilang araw. Hindi mo pa rin ba kakausapin si Rafael? Tanong ni Ligaya na lumabas sa pintuan dala ang sarili niyang tasa ng kape. Bumuntong hininga si Ramon. Ano pa ba ang dapat naming pag-usapan? Malinaw na ginawa na niya ang kanyang desisyon nang hindi man lang tayo kinokonsulta. Hindi naman ganoon kasimple yon, Ramon, sagot ni Ligaya, umupo sa tabi ng kanyang asawa. Isipin mo, bakit kaya naramdaman ni Rafael na kailangan niyang gawin yon nang hindi tayo sinasabihan? Bakit niya naramdaman na hindi siya makakausap sa atin? Tahimik silang naupo ng ilang minuto, ang tanging tunog ay ang malayong awit ng mga manggagawa sa bukid at ang marahang ihip ng hangin sa mga dahon. Ang ating mga anak ay hindi na mga bata, sabi ni Ligaya. Kailangan nating pakinggan ang kanilang mga boses, ang kanilang mga ideya. Lalo na si Rafael, kung siya nga ang magmamana ng hasyenda balang araw. Alam ko yon, sagot ni Ramon, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matigas pa rin. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan niyang makipag-ugnayan kay Lorenzo Villaflor. Alam mo ba kung sino ang pamilya Villaflor? Ang kanilang plantasyon sa Mindanao ay kontrobersyal dahil sa kanilang mga labor practices. At ngayon ay gustong makialam sa ating hasyenda. Hindi mo ba naiisip na baka may magandang dahilan si Rafael? Tanong ni Ligaya. Kilala ko ang ating anak. Hindi siya basta-basta gagawa ng hakbang na makakasama sa ating pamilya o sa ating negosyo. Bago pa makasagot si Ramon, lumabas si Maricris sa bahay. Tahimik siyang naupo sa tabi ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod na parang hindi siya nakatulog ng maayos. Magandang umaga, anak, bati ni Ligaya, inilapit ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Maricris. Kumusta ang tulog mo? Hindi maganda, ma, sagot ni Maricris, nakatingin sa malayo. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari kagabi. Tungkol kay Diana, tanong ni Ligaya, maingat na pinagsasalita ang kanyang anak. Tumango si Maricris. Ma, pa, matagal ko nang gustong sabihin sa inyo ang totoo. Noong nasa art school ako sa Maynila, si Diana ang naging mentor ko. Siya ang nagpakita sa akin ng mundo ng sining na hindi ko pa nakikita dati. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ipursu ang aking passion. Tahimik na nakinig ang kanyang mga magulang, hinihintay siyang magpatuloy. Kami ay naging napakalapit, patuloy ni Maricris, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nagkaroon kami ng relasyon na higit pa sa mentor at estudyante. Nagmahal ako at akala ko ay nagmamahal din siya. Napalunok si Ligaya, unti-unti nang nauunawaan ang sitwasyon. Si Ramon naman ay natigilan, nakatingin sa kanyang anak na may halong gulat at pagkabahala. Anong nangyari? Tanong ni Ligaya nang makitang nahihirapan si Maricris na magpatuloy. Nalaman ko na ginagamit niya lang ako para sa kanyang connections sa art world. Ginawa niya rin ang parehong bagay sa ibang mga estudyante. Niloko niya ako, niloko niya kaming lahat, sagot ni Maricris, ang kanyang boses ay nagtataglay ng sakit at galit. Kaya umalis ako ng art school at bumalik dito. Gusto kong kalimutan ang lahat ng nangyari, simulan muli ang aking buhay dito sa hacienda. At ngayon ay bumalik siya sa iyong buhay, sabi ni Ramon, nakaunawa na ngayon. At hindi ko alam kung bakit, dagdag ni Maricris. Pakiramdam ko ay may ibang dahilan kung bakit siya nandito. Hindi lang tungkol sa negosyo. May plano siya at natatakot ako na maaaring masaktan tayong lahat. Tumayo si Ramon, lumapit sa kanyang anak at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Salamat sa pagsasabi sa amin, anak. Ngayon ay mas nauunawaan na namin ang sitwasyon. At makakaasa ka na hindi namin hahayaang masaktan ka muli. Pa, kailangan din nating malaman kung ano ang nalalaman ni Rafael, sabi ni Maricris. Napansin ko kagabi na parang kilala na niya si Diana. Baka alam niya ang tungkol sa aming nakaraan. Natigilan si Ramon at Ligaya, hindi inasahan ang posibilidad na ito. Katahimikan ang bumalot sa kanila habang iniisip nila ang implikasyon ng lahat ng ito. Magbibihis na ako, sabi ni Maricris, tumayo mula sa kanyang upuan. May plano akong pumunta sa bayan para kumuha ng mga bagong art supplies. Habang pumasok na si Maricris sa bahay, nagkatinginan si Ramon at Ligaya, parehong nag-aalala at naguguluhan. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Ligaya sa kanyang asawa. Kailangan kong makausap si Rafael, sagot ni Ramon.
At kailangan din nating malaman kung ano talaga ang intensyon ni Eduardo at Diana sa ating hasyenda. Sa ibang bahagi ng hasyenda, naglalakad si Rafael kasama si Lorenzo Villaflor sa gitna ng mga bulaklak na sampagita. Seryoso ang kanilang pag-uusap, paminsan-minsan ay tumitigil si Rafael para ipakita ang iba't ibang bahagi ng bukid. Kaya ito ang legacy na gusto mong protektahan, sabi ni Lorenzo, nakatingin sa malawak na sakahan ng mga bulaklak. Sagot ni Rafael. Ang hasyenda Sampaguita ay hindi lang negosyo para sa amin. Ito ang aming pamana, aming tradisyon, at kabuhayan ng maraming pamilya sa lugar na ito. Hindi ko hahayaang mawala ito sa mga kamay ng mga taong tulad ni Eduardo Torres. Naiintindihan ko, sabi ni Lorenzo. Ako rin ay nagmula sa pamilya ng mga magsasaka. Ang pagkakaiba lang, nawala sa amin ang aming lupa noong bata pa ako. Kaya itinayo ko ang Villaflor Agritech para tulungan ang mga katulad mong pamilya na mapanatili ang kanilang lupain sa pamamagitan ng sustainable at modernong teknolohiya. Subalit hindi lahat ay naniniwala sa iyong intensyon, sabi ni Rafael. Ang aking ama ay nakarinig ng mga kwento tungkol sa iyong mga labor practices sa Mindanao. Mga tsismis at kasinungalingan na pinakalat ni Eduardo, sagot ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Lagi niyang ginagawa iyon sa mga nakikita niyang kompetisyon. Maniwala ka sa akin, Rafael, kung alam mo lang ang lahat ng ginawa ni Eduardo para sirain ang iba't ibang hasyenda sa rehiyon, hindi ka na magdadalawang isip pa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Narinig mo ba ang tungkol sa hasyenda Magdiwang sa Cebu? O sa Bulacan Rose Gardens? Tanong ni Lorenzo. Pareho silang dating matagumpay na mga sakahan na ngayon ay halos bankrupt na matapos silang mapasok ni Eduardo sa isang exclusive partnership. Paano niya nagawa iyon? Tanong ni Rafael, ang kanyang noo ay nakukunot. Simple lang. Una, aalukin niya sila ng malaking pera at magandang kontrata. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibabalik ang presyo ng mga produkto nila habang patuloy na sinisingil ang mga gastusin sa modernization na pinangako niya. Sa huli, walang magagawa ang mga may-ari kundi ibenta ang kanilang lupain sa kanya sa mababang presyo, paliwanag ni Lorenzo. At iyon din ang plano niya para sa amin? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong galit at pag-aalala. Hindi ko masisiguro pero ang pattern ay pareho, sagot ni Lorenzo. Kaya ako narito, Rafael. Para tulungan kang protektahan ang iyong pamana. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang figura na nakatayo sa di kalayuan, nakikinig sa kanilang usapan. Si Jasmine, ang bunso ng pamilya Mendoza, ay nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat sa mga narinig. Sa malaking kamalas-malasan, nabitawan niya ang kanyang cellphone, na bumagsak sa lupa ng may malakas na tunog. Agad na lumingon sina Rafael at Lorenzo sa direksyon ng ingay. Sino yan? Sigaw ni Lorenzo. Jasmine, tawag ni Rafael, nakilala ang kanyang kapatid. Lumabas ka dyan. Dahan-dahang lumabas si Jasmine mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Pasensya na, kuya. Hindi ko sinasadyang makinig. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael, lumapit sa kanyang kapatid. Sinusundan kita, inamin ni Jasmine. Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganito lately. Palagi kang wala sa bahay, hindi nakikipag-usap kay tatay. Bumuntong hininga si Rafael, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Jasmine, ang mga bagay na narinig mo ay komplikado at sensitibo. Hindi ako bata na kailangang protektahan sa katotohanan, kuya, sagot ni Jasmine. Ang kanyang tinig ay may determinasyon na hindi inaasahan ni Rafael mula sa kanyang bunsong kapatid. Ang hasyenda Sampaguita ay bahagi rin ng aking buhay at kinabukasan. May karapatan akong malaman kung may banta dito. Nagkatinginan si Rafael at Lorenzo, hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon. Maaaring may punto siya, Rafael, sabi ni Lorenzo sa wakas. Ang mga kabataan ay kadalasang nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng matatanda. Maaaring makatulong siya sa atin. Tulad ng ano? Tanong ni Rafael, hindi pa rin kumbinsido. Halimbawa, kaibigan mo ba si Diana Reyes? Tanong ni Jasmine kay Lorenzo. Nagtaas ng kilay si Lorenzo. Diana Reyes? Ang bagong creative director ng Torres Enterprises. Hindi ko siya personal na kilala. Bakit? Kasi kagabi, pagkatapos nating umalis sa resort, nakita ko sila ni Eduardo na nag-uusap sa parking lot. Nabanggit nila ang pangalan mo, at mukhang galit si Eduardo, paliwanag ni Jasmine.
Talaga? Ngayon, parehong Rafael at Lorenzo ay interesado na sa sinasabi ni Jasmine. At narinig ko rin si Diana na nagsabi ng Marie Chris. Mukhang alam niya ang tungkol kay ate, dagdag ni Jasmine. Kumunot ang noo ni Rafael. May koneksyon kaya si Diana kay Marie Chris? Hindi ko alam, sagot ni Jasmine. Pero napansin ko na parang iba ang tingin ni ate sa kanya kagabi. Parang kilala niya si Diana nang higit pa sa sinasabi niya. Kailangan nating malaman ang tungkol dito, sabi ni Lorenzo. Maaaring may kinalaman ito sa plano ni Eduardo. Sasabihin ko kay tatay at nanay ang narinig ko, sabi ni Jasmine, determinado na maging bahagi ng solusyon. Huwag muna, sabi ni Rafael, hinawakan ang braso ng kanyang kapatid. Bigyan mo muna ako ng pagkakataon na makausap si Marie Chris. Kung talagang may koneksyon siya kay Diana, kailangan kong malaman kung ano ito bago natin sabihin kina tatay at nanay. Pero kuya, hindi ba dapat malaman nila ang lahat ng ito? Tanong ni Jasmine, naguguluhan. Darating tayo dyan, Jasmine. Pero kailangan nating maging maingat. May nakataya dito na higit pa sa ating naiisip, sagot ni Rafael. Sa malayong bahagi ng hasyenda, nakaupo si Marie Chris sa ilalim ng puno, ang kanyang sketchpad ay nasa kanyang kandungan. Pero sa halip ng mga bulaklak, ang kanyang iginuguhit ay ang mukha ng isang babae, ang mukha ni Diana. Sa bawat stroke ng kanyang lapis, bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, mga pangakong nabigo, at damdamin na akala niya ay matagal na niyang naibaon. Bakit ka bumalik sa buhay ko? Bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay namamasa sa mga luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi niya alam na sa di kalayuan, nakatayo si Diana mismo, pinapanood siya mula sa likod ng bakod ng hasyenda. Ang kanyang mga mata ay may misteryo at determinasyon na nagpapahiwatig ng mas malalim na layunin kaysa sa simpleng business partnership. Mainit ang sikat ng araw sa hasyenda Sampaguita nang dumating ang isang mamahaling itim na kotse sa harap ng bahay ng mga Mendoza. Lumabas si Diana Reyes, nakadamit ng simpleng ngunit eleganteng damit, ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking designer sunglasses. Hindi siya nag-abalang kumatok, at sa halip ay tuwid na naglakad patungo sa harapang hardin, kung saan nakita niya si Marie Chris na nakaupo sa ilalim ng puno, may hawak na sketchpad. Magaling ka pa rin, sabi ni Diana, tumigil sa likuran ni Marie Chris. Hindi ko makakalimutan ang mga linya ng iyong kamay. Natigilan si Marie Chris, ang kanyang katawan ay namanhid sa pamilyar na tinig. Dahan-dahan siyang lumingon, nakaramdam ng isang nakakapangilabot na kaba sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo dito, Diana? Tanong niya, nagtangkang itago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi mo ba ako imimiss? Sabi ni Diana, umupo sa tabi niya, masyado nang malapit para sa ginhawa ni Marie Chris. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin. Pinagsamahan? Marie Chris coughed, isinara ang kanyang sketchpad. Ginawa mo lang akong laruan, Diana. Ginamit mo ako para sa iyong sariling ambisyon. Ngumiti si Diana, tinanggal ang kanyang sunglasses, ipinapakita ang mga matang kulay amber na dating pinangarap ni Marie Chris. Hindi ganoon kasimple, Marie Chris. Hindi mo ba naiisip na baka mahal talaga kita? Na lahat ng ginawa ko ay para sa ating kinabukasan? Huwag kang magsinungaling, sabi ni Marie Chris, tumayo para lumayo sa kanya. Alam ko ang mga laro mo. Alam ko kung paano mo gustong kunin ang lahat ng gusto mo, kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Tulad ng iyong pamilya, tanong ni Diana, tumayo rin, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Alam mo ba kung ano talaga ang balak ni Eduardo dito sa inyong munting paraiso? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marie Chris, naguguluhan at nag-aalala sa sabay. Marie Chris, sabi ni Diana, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Hindi ako bumalik dito para lamang makipagnegosyo. Bumalik ako para balaan ka. Sa loob ng bahay, nakikinig ng mabuti si Jasmine sa usapan mula sa nakabuks na bintana ng kanyang silid. Matapos marinig ang mga unang linya, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Rafael. Kuya, si Diana ay nandito sa bahay, nakikipag-usap kay Ate Marie Chris ngayon, bulong niya sa telepono. Mukhang may dating sila sa isa't isa noon. At sinasabi niya na may masama siyang balak si Eduardo. Manatili ka dyan at patuloy na makinig, utos ni Rafael. Huwag kang magpapakita. Paparating na ako. Sa ibang bahagi ng hasyenda, nasa opisina si Ramon kasama si Ligaya, nagdedesisyon tungkol sa susunod na hakbang na gagawin ng pamilya.
Hindi ko alam kung kanino dapat tayo magtiwala, sabi ni Ramon, nakaupo sa kanyang desk, ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at pag-aalala. Si Eduardo ay naging matagal ng kasosyo ng negosyo, pero ang mga bagay na sinabi ni Rafael tungkol sa kanya. At hindi pa natin alam kung ano talaga ang koneksyon ni Diana kay Marie Chris, dagdag ni Ligaya. Pakiramdam ko ay may mas malalim na sikreto ang ating mga anak kaysa sa inaamin nila. Kumatok si Lola Remedios sa pintuan ng opisina, ang kanyang mukha ay seryoso. Anak, kailangan niyong malaman na si Diana Reyes ay nandito, nakikipag-usap kay Marie Chris sa hardin. Ano? Agad na tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lola Remedios, ang kanyang tinig ay mahinahon subalit may otoridad. Minsan, kailangan nating hayaan ang mga bagay na mangyari para lumabas ang katotohanan. Magtiwala tayo kay Marie Chris. Sa hardin, nagpapatuloy ang tensyonado na pag-uusap ni Diana at Marie Chris. Kailangan mong malaman na si Eduardo ay hindi lamang interesado sa inyong mga bulaklak, paliwanag ni Diana. Natuklasan niya na ang lupang ito ay nakatayo sa isang natural na mineral spring na naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng mga mineral na napakahalagang sangkap para sa isang bagong anti-aging skin care line na balak niyang i-launch. Mineral spring, tanong ni Marie Chris, hindi makapaniwala. Hindi iyon possible. Narito na ang pamilya namin sa loob ng 3 henerasyon. Hindi maaaring hindi namin alam yon. Hindi lang simpleng mineral spring, Marie Chris, patuloy ni Diana. Isa itong rare underground reservoir na naglalaman ng mga mineral na halos hindi matatagpuan sa ibang lugar sa mundo. Natuklasan ito ni Eduardo noong nakaraang taon nang magkaroon siya ng private geological survey sa rehiyon. At ngayon, gusto niyang makuha ang lupang ito sa anumang paraan. Kung alam mo ang lahat ng ito, bakit ka pa nakikipagtulungan sa kanya? Tanong ni Marie Chris. Ngumiti si Diana, isang ngiting puno ng misteryo. Quid pro quo, Marie Chris. Kailangan ko ng access sa industriya para sa sarili kong mga plano. Ngunit hindi ko hinayaan na mawala ka sa akin nang hindi man lang sinusubukang balaan ka. Bakit ako? Tanong ni Marie Chris, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin, bakit ako pa rin? Dahil hindi kita nakalimutan, sagot ni Diana, ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Marie Chris. Hindi kita kayang kalimutan. Bago pa makasagot si Marie Chris, narinig nila ang tunog ng kotse na papalapit. Tumingin si Diana sa direksyon ng ingay at nakita si Rafael na palabas ng kanyang sasakyan. Ah, ang kapatid mo, sabi ni Diana, ibinabalik ang kanyang sunglases. Siguro ito na ang hudyat para umalis ako. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Marie Chris. May mas marami pang nakasalalay dito kaysa sa simpleng business deal. Habang papalayo na si Diana, dumating si Rafael sa tabi ni Marie Chris. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Rafael, kailangan nating kausapin si tatay at nanay. Ngayon din, sabi ni Marie Chris, ang kanyang mukha ay seryoso. May mas malaking bagay na nangyayari kaysa sa akala natin. Hindi nagtagal, nagtipon ang buong pamilya Mendoza sa sala ng kanilang bahay. Si Marie Chris ay nakatayo sa harap ng bintana, si Rafael ay nakaupo sa tabi ni Jasmine, habang sina Ramon at Ligaya ay naghihintay na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Si Lola Remedios ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga daliri ay abala sa pagdarasal ng kanyang rosaryo. May spring sa ilalim ng ating lupa, sinimulan ni Marie Chris, tumingin sa kanyang pamilya. Isang rare mineral spring na gusto ni Eduardo para sa kanyang bagong skin care line. Nagkatinginan si Ramon at Ligaya, parehong nagulat sa revelasyon. Paano mo nalaman ito? Tanong ni Ramon. Kay Diana, sagot ni Marie Chris. Lumapit siya sa akin ngayong umaga para balaan ako. At naniniwala ka sa kanya? Tanong ni Ligaya, nag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nyo. Napalunok si Marie Chris, nagulat na alam pala ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang nakaraan kay Diana. Hindi ako sigurado kung dapat akong magtiwala sa kanya. Pero may sense ang sinabi niya. Ito ang magpapaliwanag kung bakit biglang interesado si Eduardo sa exclusive partnership sa atin. Alam ko na may ibang dahilan, dagdag ni Rafael. Si Lorenzo Villaflor ay nagbabala na rin sa akin tungkol kay Eduardo. Mayroon siyang pattern ng pag-target sa mga hasyenda sa rehiyon, ngunit hindi namin alam ang eksaktong dahilan kung bakit. Ngayon ay maliwanag na. Kung totoo ito, sabi ni Ramon, tumayo at nagsimulang maglakad sa silid, dapat nating kumpirmahin.
Hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga salita ng mga taong may sariling interes. Maaari tayong kumuha ng independenteng geological survey, suhestyon ni Ligaya. Pero kailangan nating gawin ito ng patago. Hindi dapat malaman ni Eduardo na alam na natin ang kanyang plano. Dapat ko ring kausapin si Lorenzo tungkol dito, sabi ni Rafael. Baka may karagdagang impormasyon siya na makakatulong sa atin. At paano naman si Diana? Tanong ni Jasmine, tumingin kay Maricris. Dapat ba tayong magtiwala sa kanya? Tumahimik ang silid habang lahat ay naghihintay sa sagot ni Maricris. Hindi ko alam, inamin ni Maricris. Si Diana ay komplikado. Pero sa tingin ko ay totoo ang babala niya. May nakita ako sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko nakita noon. Ano man ang kaso, sabi ni Ramon, kailangan nating maging maingat. Maraming nakataya dito, hindi lamang ang ating hasyenda, kundi pati na rin ang kabuhayan ng maraming pamilya na umaasa sa atin. Tumango si Lola Remedios mula sa kanyang pwesto. Ang pamilyang nagtutulungan ay hindi madaling wasakin, sabi niya. Ang pinakamahalagang bagay ay nagsasama-sama tayo ngayon, nagtutulungan laban sa panganib. Ngumiti si Ligaya sa kanyang ina, nagpapasalamat sa kanyang karunungan. Tama si inay. Matagal nang pinagkakaisang mapagtagumpayan ng pamilya Mendoza ang mga pagsubok. Hindi ito magiging kaiba. Kaya ano ang plano natin? Tanong ni Jasmine, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon. Una, kailangan nating malaman ang katotohanan tungkol sa mineral spring, sabi ni Rafael. Kukuha ako ng geologistang mapagkakatiwalaan para suriin ang ating lupa. Pangalawa, kailangan nating paganahin si Eduardo na mag-isip na wala tayong alam, dagdag ni Maricris. Ipagpapatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa partnership para makuha ang kanyang tiwala. At pangatlo, sabi ni Ramon, kailangan nating malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan, si Lorenzo o si Diana. O wala sa kanila. Kung totoo man ang tungkol sa mineral spring, sabi ni Ligaya, kailangan din nating pag-isipan kung ano ang gagawin natin dito. Kung talagang napakahalaga nito, maaaring magbago ang ating buhay. Tumango si Rafael. Pero anuman ang mangyari, hindi natin ibibigay ang ating lupain kay Eduardo. Hindi natin hahayaang kunin niya ang ating pamana. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, sa isang mamahaling hotel sa bayan, nakaupo si Diana sa balkonahe ng kanyang silid, nakatingin sa direksyon ng hasyenda Sampaguita na nakikita sa malayo. Humigop siya ng alak mula sa kanyang baso, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Eduardo sa caller ID at saglit na nag-atubili bago sinagot. Ginawa mo ba? Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay matigas at otoritaryo. Sagot ni Diana. Naibigay ko na ang impormasyon kay Maricris, eksakto kung paano mo ito gusto. Napakahusay, sabi ni Eduardo. Ang unang hakbang sa ating plano ay kumpleto na. Ilang araw na lang, ang hasyenda Sampaguita ay magiging sa atin. Nang ibinaba ni Diana ang telepono, isang malungkot na ngiti ang gumalugad sa kanyang mga labi. Pasensya na, Maricris, bulong niya sa hangin. Pero ang larong ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala mo. 3 araw ang lumipas mula nang ibunyag ni Diana ang lihim tungkol sa mineral spring. Ang pamilya Mendoza ay tahimik na naghahanda, kumikilos ng maingat upang hindi magduda si Eduardo. Sa likod ng mga ngiti at malumanay na salita sa telepono, ang kanilang mga isip ay umaandar ng mabilis, nagtatakda ng mga plano at hakbang. Isang makulimlim na hapon nang dumating ang resulta ng geological survey na inayos ni Rafael. Nagtipon ng pamilya sa silid aklatan, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kaba at pag-aalala. Kaya ano ang nakasulat sa report? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa karaniwan, nagpapakita ng kanyang kaba. Totoo nga, sagot ni Rafael, ibinaba ang makapal na folder sa mesa. May malalim na mineral spring sa ilalim ng ating lupain. Ang komposisyon nito ay kakaiba at naglalaman ng rare combination ng minerals na halos hindi makikita sa iba pang bahagi ng mundo. At gaano kahalaga ito? Tanong ni Ligaya, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa kanyang kandungan. Ayon sa geologist, ito ay maaaring magkahalaga ng bilyon-bilyon, sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Ang tubig ay may potensyal para sa cosmetics, pharmaceuticals, at marami pang ibang industriya. Tahimik na nakinig si Maricris, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Kaya hindi nagsisinungaling si Diana, bulong niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa iba.
Maaaring hindi tungkol sa mineral spring, sabi ni Rafael, pero hindi pa rin natin alam ang kanyang tunay na motibo. O kay Eduardo. May bago pa bang impormasyon kay Lorenzo? Tanong ni Ramon, tumingin sa kanyang anak na lalaki. Wala pa rin siyang kontrabida sa kwento, sagot ni Rafael. Maingat siya, sinabing dapat tayong maging alerto kay Eduardo at Diana. Pero hindi niya sinasabi ang lahat. Naramdaman ko ito. Alam na ba ng ibang tao ang tungkol sa spring? Tanong ni Lola Remedios, na tahimik hanggang ngayon. Iyon ang mahirap sabihin, sabi ni Rafael. Ang geologist ay nagbanggit na may iba pang geological surveys na ginawa sa lugar na ito sa nakaraang taon. Hindi niya maaaring tiyakin kung sino ang nagkomisyon ng mga ito, pero may posibilidad na alam na ito ng iba. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon, sabi ni Ligaya. Hindi tayo maaaring gumawa ng anumang hakbang hanggat hindi natin alam kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. May ideya ako, sabi ni Jasmine, biglang nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Ano kung gumawa tayo ng palabas? Isang palabas na magdadala sa tunay na intensyon ng bawat isa sa ibabaw. Anong klaseng palabas, Jasmine? Tanong ni Ligaya, nagtataka sa ideya ng kanyang bunsong anak. Isang party, sagot ni Jasmine, ang kanyang boses ay lumalakas sa tuwing nagsasalita. Isang malaking celebration para sa ika-negatibo 75 taon ng Hacienda Sampaguita. Iimbitahan natin sina Eduardo, Diana at Lorenzo. Sa ilalim ng isang bubong, sa loob ng ilang oras, maaari nating obserbahan kung paano sila mag-interact sa isa't isa. Maaari nating makita kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Nagkatinginan ang lahat, nag-iisip tungkol sa ideya ni Jasmine. Hindi pangkaraniwan, sabi ni Ramon, ang kanyang noo ay nakukunot, pero maaaring gumana. Sa harap ng maraming tao, mahihirapan silang panatilihin ang kanilang mga maskara. Isang brilyanting ideya, Jasmine, sabi ni Lola Remedios, umiti sa kanyang apong babae. Minsan, ang pinakamahusay na paraan para malaman ang katotohanan ay ilagay ang lahat ng pampagulo sa iisang kwarto at panoorin kung sino ang unang babagsak. Gagawin natin ito sa Sabado, sabi ni Ligaya, nagsimulang magtala ng mga plano sa kanyang isipan. Bibigyan tayo nito ng sapat na panahon para maghanda, pero hindi masyadong matagal para maghinala sina Eduardo o Diana. Habang nagpapatuloy ang pamilya sa pagpaplano ng party, nakaupo si Marie Chris sa isang maliit na bench sa hardin, nakatingin sa paglubog ng araw. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat, dala ang mabangong amoy ng sampagita. Nagmumuni-muni ka na naman, sabi ng isang pamilyar na tinig sa kanyang likuran. Lumingon si Marie Chris at nakita si Rafael na nakatayo ilang hakbang ang layo, ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa kanyang bulsa. Pwede ba akong maupo? Tanong niya. Tumango si Marie Chris, gumilid para bigyan ng espasyo ang kanyang kapatid. Hindi mo pa nasasabi sa akin ang buong kwento tungkol sa iyo at kay Diana, sabi ni Rafael pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Bumuntong hininga si Marie Chris. Ano pa ang gusto mong malaman? Ang katotohanan, sagot ni Rafael. Paano kayo nagkakilala? Ano ang nangyari sa pagitan nyo? Bakit masyadong personal ang lahat ng ito? Marie Chris stared at the setting sun, its golden rays painting the air with hues of orange and pink. Nakilala ko si Diana sa art school sa Maynila. Siya ang aking professor sa advanced painting. Talagang hinahangaan ko siya, ang kanyang talent, kanyang confidence, kung paano siya kumilos na parang walang makakapigil sa kanya. At nahulog ka sa kanya, sabi ni Rafael, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Inamin ni Marie Chris. At akala ko ay nahulog din siya sa akin. Naging kami. Pinangako niya sa akin ang mundo, isang art gallery sa Maynila, exhibits sa ibang bansa, lahat ng pangarap na lagi kong pinangarap. Pero hindi ito nangyari, sabi ni Rafael nang hindi nagsalita si Marie Chris ng ilang sandali. Hindi ang mahinang tugon ni Marie Chris. Nalaman ko na gumagawa siya ng parehong pangako sa iba pang mga estudyante. Sinabi niya sa akin na ako lang ang mahalaga, pero nakita ko siya kasama ang isa pang babae sa kanyang studio. Pagkatapos noon, nalaman ko na may pattern siya ng paggamit sa mga estudyante para sa kanilang mga koneksyon, kanilang pera, o anumang mayroon sila na maaari niyang mapakinabangan. At ngayon ay bumalik siya sa iyong buhay, sabi ni Rafael, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Sa tingin mo ba ay nagbago na siya? Yumiling si Marie Chris. Hindi ko alam. May nakikita ako sa kanyang mga mata na hindi ko nakita dati, isang uri ng kalungkutan, ng pagsisisi marahil.
Pero hindi ko alam kung totoo ito o isa na namang palabas. Naniniwala ka ba sa babala niya tungkol sa mineral spring? Tanong ni Rafael. Napatunayan na ito ng geological survey, hindi ba? Sagot ni Marie Chris. Ang tanong ay kung bakit niya ito ibinunyag sa akin. Ano ang kanyang tunay na intensyon? Malalaman natin sa party, sabi ni Rafael, tumayo mula sa bench. Susubukin natin silang lahat, si Eduardo, si Diana, at si Lorenzo. At sa pagtatapos ng gabi, malalaman natin kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan. Nang mag-iisa na si Marie Chris, dumating si Jasmine, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Pwede akong sumama sa'yo, tanong niya, nag-aalok ng 1 tasa kay Marie Chris. Salamat, sabi ni Marie Chris, umiti sa kanyang nakababatang kapatid. Matalino ang iyong ideya tungkol sa party. Nakita ko yon sa mga telenovela, inamin ni Jasmine, umupo sa tabi ni Marie Chris. Laging may isang malaking event kung saan lalabas ang lahat ng lihim. Natawa si Marie Chris, ang unang tawa niya sa maraming araw. Hindi ko alam na fan ka pala ng mga teleserye. May marami kang hindi alam tungkol sa akin, sagot ni Jasmine, ang kanyang tinig ay biglang naging mas mature kaysa sa kanyang edad. Tulad ng alam ko na may gusto ka pa rin kay Diana, kahit sa lahat ng nangyari. Natigilan si Marie Chris, halos na ibuhos ang kanyang tsokolate. Anong sinasabi mo? Nakikita ko kung paano ka tumingin sa kanya, paliwanag ni Jasmine. At nakikita ko rin kung paano siya tumingin sa'yo. Hindi ito tapos na kwento, ate. Ito ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo, Jasmine, sabi ni Marie Chris, ang kanyang boses ay naging malumanay. Alam ko yon, sagot ni Jasmine. Pero alam ko rin na minsan, ang puso ay may sariling katwiran na hindi mauunawaan ng isip. Sa isang hotel sa bayan, nakaupo si Diana sa kanyang kama, nakatingin sa isang lumang sketch na ginawa ni Marie Chris ng kanyang mukha, noong mga araw na nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Ang kanyang telepono ay tumunog, ipinapakita ang pangalan ni Eduardo. Natanggap mo na ba ang imbitasyon? Tanong ni Eduardo nang sagutin niya ang tawag. Sagot ni Diana. Isang anniversary party para sa hacienda. Mukhang nahulog sila sa ating bitad. Perpekto, sabi ni Eduardo, ang kanyang tinig ay tila masaya. Sa Sabado, ang hacienda Sampaguita ay magiging sa atin na. Ano ang plano mo para kay Lorenzo? Tanong ni Diana. Alam nating sinusubukan niyang hadlangan tayo. Huwag kang mag-alala tungkol kay Lorenzo, sagot ni Eduardo. May paraan ako para patahimikin siya. Ang mahalaga ay makuha natin ang tiwala ng pamilya Mendoza. Paano naman si Marie Chris? Tanong ni Diana, ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Ano ang problema sa kanya? Tanong ni Eduardo, ang kanyang tinig ay biglang naging malamig. Hindi mo naman sinasabi na nagkakaroon ka na naman ng mga damdamin para sa kanya, hindi ba? Hindi, syempre hindi, mabilis na sagot ni Diana. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Mabuti, sabi ni Eduardo. Dahil tandaan mo, Diana, kung sino ang nagbigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon pagkatapos ng eskandalo sa art school. Kung sino ang nagsalba sa iyong career nang wala ng ibang tao ang handang magtiwala sa iyo. Hindi ko yon makakalimutan, sagot ni Diana, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Mabuti, sabi ni Eduardo bago ibinaba ang tawag. Nang mag-iisa na si Diana, tumingin siya muli sa sketch ni Marie Chris. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga linya ng guhit. Isang maliit na luha ang bumagsak sa papel, nagpapabakat sa tinta. Pasensya na, Marie Chris, bulong niya. Pero hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo si Lorenzo Villaflor sa kanyang opisina, nakatingin sa computer screen na nagpapakita ng satellite images ng Hacienda Sampaguita. Ang kanyang telepono ay tumunog at siya ay sumagot agad. May natanggap na akong imbitasyon para sa anniversary party, sabi ng tinig sa kabilang linya. Mabuti, sagot ni Lorenzo. Dapat tayong maging handa. Si Eduardo ay hindi mag-aatubiling gamitin ang anumang paraan para makuha ang gusto niya. At paano naman si Diana Reyes? Maaari ba nating pagkatiwalaan siya? Hindi ko alam, inamin ni Lorenzo. Pero sa Sabado, lahat ng maskara ay mahuhulog at makikita natin ang tunay na mukha ng bawat isa. Habang lumalalim ang gabi sa Bohol, ang mga bituin ay nagningning sa itaas ng Hacienda Sampaguita.
Ang mga halaman ng sampagita ay naglalabas ng kanilang matamis na amoy, hindi alam na sa ilalim ng kanilang mga ugat ay isang kayamanang naghihintay na matuklasan. Isang kayamanang maaaring magdulot ng kapangyarihan o kapahamakan sa pamilyang Mendoza. Dumating ang gabi ng malaking selebrasyon para sa ika-75 anibersaryo ng Hacienda Sampaguita. Ang dating tahimik na hacienda ay ngayon ay nagliliwanag sa daan-daang ilaw at dekorasyon. Nakakalat sa buong hardin ang mga mesa na may marmol na takip, puno ng masasarap na pagkain at inumin. Ang mga manggagawa ng hacienda at ang kanilang mga pamilya ay nakasuot ng kanilang pinakamahusay na damit, nakikipagkwentuhan at nagsasayawan sa saliw ng musika mula sa live band. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang pamilya Mendoza, si Ramon, suot ang kanyang formal na barong Tagalog, si Ligaya, elegante sa kanyang pulang terno, si Marie Chris, nakamamanghang nakadamit ng kulay asul na gown, si Rafael, formal sa kanyang suit, si Jasmine, maganda sa kanyang simpleng ngunit mamahalin na dilaw na bestida, at si Lola Remedios, regal sa kanyang tradisyonal na kimona. Lahat ba ay nakahanda na? Tanong ni Ramon sa kanyang pamilya, ang kanyang tinig ay mababa para hindi marinig ng mga bisita sa paligid nila. Sagot ni Rafael. Ang mga security cameras ay nakaset up sa strategic na lokasyon. Makikita natin ang lahat ng kanilang kilos. Nakausap ko na ang ating abogado, dagdag ni Ligaya. Naroon siya sa kanyang opisina, handang dumating sa anumang oras kung kakailanganin natin siya. Magandang gabi, Pamilya Mendoza, isang malalim na tinig ang gumambala sa kanilang pag-uusap. Lumingon sila para makita si Eduardo Torres, magarbo sa kanyang itim na suit, na may nakangiting mukha, ngunit may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Diana, nakamamanghang suot ang kanyang pulang gown na humahapit sa kanyang katawan, ang kanyang mahahabang buhok ay malayang bumabagsak sa kanyang mga balikat. Eduardo, Diana, salamat sa pagdalo, bati ni Ramon, nagpipilit ng isang ngiti. Ikinagagalak naming makasama kayo sa espesyal na okasyong ito. Hindi ko naman malalampasan ang pagkakataong ito, sagot ni Eduardo, tumitingin sa paligid ng hacienda. Tunay ngang mahalagang bahagi ng inyong pamilya ang lupang ito. Higit pa sa naiisip mo, sabi ni Ligaya, may sobra na pagbibigay diin sa kanyang mga salita. Nagkatinginan si Eduardo at Diana, may halong pagtataka at pag-aalala. Dumating na rin si Lorenzo, sabi ni Rafael, kumakaway sa direksyon ng bagong dating na bisita. Si Lorenzo Villaflor ay pumasok sa hardin, suot ang puting suit na tila nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw. Nakangiti siya, pero ang kanyang mga mata ay alerto, naghahanap ng potensyal na panganib. Rafael, salamat sa imbitasyon, sabi niya, nakipagkamay sa binata bago bumaling sa iba pang miyembro ng pamilya Mendoza. Isang napakagandang pagdiriwang para sa isang mahalagang milestone. Ikinalulugod namin kasama ka, sagot ni Rafael, sumenya sa direksyon nina Eduardo at Diana. Nakilala mo na ba ang ating mga kapwa-bisita? Eduardo, bati ni Lorenzo, tumango sa direksyon ng lalaki. Matagal na tayong hindi nagkikita. Lorenzo, sagot ni Eduardo, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang sorpresa na nakita kita dito. Hindi ko alam na kilala mo ang pamilya Mendoza. Maraming bagay tungkol sa akin ang hindi mo alam, sagot ni Lorenzo, ang kanyang tinig ay banayad ngunit may kakaibang intensidad. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos mahawakan. Si Marie Chris, na tahimik hanggang ngayon, ay nagsalita upang iwasan ang potensyal na konfrontasyon. Diana, sabi niya, lumapit sa babae. Maaari ba kitang kausapin ng pribado? Nagtaas ng kilay si Diana, ngunit tumango. Siyempre, Marie Chris. Habang naglalakad palayo ang dalawang babae, bumaling si Ramon kina Eduardo at Lorenzo. Mga Ginoo, bakit hindi tayo pumunta sa aking pribadong study? May alak akong gusto kong ipatikim sa inyo. Habang ang mga lalaki ay papunta sa bahay, hinila ni Jasmine ang kanyang ina sa tabi. Ma, nag-set up ako ng audio feed sa study ni tatay. Maaari nating marinig ang lahat ng sasabihin nila. Mabuti, sagot ni Ligaya, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang bunsong anak. Manatili kang malapit sa akin, Jasmine. Maaaring mapanganib ang gabing ito. Sa pribadong hardin sa likod ng bahay, nakatayo si Marie Chris at Diana, parehong nakatingin sa kadiliman ng gabi. Bakit mo sinabi sa akin ang tungkol sa Mineral Spring? Direktang tanong ni Marie Chris. Sinabi ko na sayo, sagot ni Diana. Gusto kitang balaan. Alam kong may mas malalim na dahilan, sabi ni Marie Chris, lumapit kay Diana. Sa lahat ng taong maaari mong sabihan, bakit ako?
Bakit ngayon? Napapikit si Diana, para bang sinusubukang pigilan ang isang emosyon na nais kumawala. Dahil nagkamali ako, Marie Chris, bulong niya sa wakas. Nagkamali ako sa maraming bagay, pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pag-alis mo mula sa aking buhay. Diana. Hindi, hayaan mo akong tapusin, putol ni Diana. Noong una, pinili ko si Eduardo dahil sa power at koneksyon na maibibigay niya sa akin. Noong malaman niya ang tungkol sa atin, ginamit niya ito laban sa akin. Ginamit niya ito para kontrolin ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marie Chris, naguguluhan. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya ng ating relasyon, ang mga sulat, mga larawan, lahat. Pinagbantaan niya akong ibibigay ang mga ito sa board of directors ng art school, sa press, sa lahat. Alam mo naman kung gaano ka-conservative ang mundo ng sining sa Pilipinas. Masisisante ako, mawawalan ng kredibilidad. Kaya pumayag ako na magtrabaho para sa kanya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marie Chris, nararamdaman ang sakit na bumabalik. Dahil mas pinili kong protektahan ka kaysa sa sarili ko, sagot ni Diana. Hindi ko kayang makita kang masaktan dahil sa akin. Kaya hinayaan kitang umalis, nagalit at nasaktan, pero ligtas mula sa eskandalo na maaaring wasakin ang iyong kinabukasan. At ngayon, tanong ni Marie Chris. Anong gusto niyang gawin mo ngayon? Gusto niyang kunin ang hacienda niyo, sagot ni Diana. Hindi lamang para sa Mineral Spring, kundi para sa lahat, ang lupa, ang mga halaman, ang legacy. Gusto niyang sirain ang pamilya mo, Marie Chris. At ginamit niya ako para tulungan siyang gawin ito. Pero imbis na tulungan siya, binalaan mo ako, sabi ni Marie Chris, unti-unting nauunawaan. Dahil hindi ko na kaya, inamin ni Diana. Hindi ko na kayang magpanggap, hindi ko na kayang pagsilbihan ang isang taong walang pakialam kung sino ang masasaktan para lang makuha ang gusto niya. Sa study ni Ramon, nagsisimula ring lumabas ang katotohanan. Alam na namin ang tungkol sa Mineral Spring, Eduardo, sabi ni Ramon, ibinagsak ang kanyang baso ng whiskey sa mesa. Alam na namin ang tunay mong intensyon para sa aming lupain. Kung gayon, alam niyo kung gaano kahalaga ang oportunidad na iniaalok ko, sagot ni Eduardo, hindi man lang nagulat. Ang spring na iyon ay magkakahalaga ng bilyon-bilyon, Ramon. Maaari tayong pareho na yumaman ng higit pa sa ating pinapangarap. Sa pamamagitan ng pagwasak sa hacienda, tanong ni Rafael. Sa pamamagitan ng pagwala ng trabaho sa daan-daang manggagawa na umaasa sa amin. Kolateral na pinsala, sabi ni Eduardo, nagkibit balikat. Ganyan ang negosyo. Alam mo iyan, Ramon. Hindi ka kailanman interesado sa partnership, hindi ba? Tanong ni Ramon. Ang plano mo mula pa sa simula ay kunin ang aming lupa para sa spring. Natural, sagot ni Eduardo, mumingiti. At kung hindi kayo papayag sa aking alok, may paraan akong pilitin kayong ibenta ang lupain sa akin. Blackmail, sabi ni Lorenzo, na tahimik na nakikinig hanggang ngayon. Iyon ang paborito niyang taktika. Tama ba ako, Eduardo? Ikaw ang dapat manahimik, Lorenzo, sigaw ni Eduardo, tumayo mula sa kanyang upuan. Ilang taon mo na akong sinusubukang hadlangan. Dahil alam ko ang tunay mong kulay, sagot ni Lorenzo. Alam ko kung paano mo sinira ang buhay ng maraming magsasaka at hasyendero sa buong bansa. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan at koneksyon para kunin ang kanilang lupain, ang kanilang pamana. At sino ka para husgahan ako? Tanong ni Eduardo. Ikaw na ang pamilya ay walang anuman. Ikaw na kinailangang ibenta ang inyong maliit na lupa sa Mindanao para lang mabuhay. Iyon na ang punto, sagot ni Lorenzo. Naranasan ko kung ano ang mawalan ng lahat. Kaya hindi ko hahayaang mangyari iyon sa ibang pamilya. Tumawa si Eduardo. Napakadramatiko mo, Lorenzo. Pero sa huli, wala kang magagawa para pigilan ako. Mayroon akong ebidensya na maaaring wasakin ang reputasyon ng pamilya Mendoza kung hindi nila ibebenta sa akin ang kanilang lupa. Anong klaseng ebidensya? Tanong ni Ramon, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang tungkol sa nakaraan ng iyong anak na babae, sagot ni Eduardo, ang kanyang ngiti ay naging malisyoso. Si Marie Chris at ang kanyang relasyon kay Diana. Bumuntong hininga si Rafael. Alam na namin ang tungkol doon, Eduardo. Sinabi na sa amin ni Marie Chris ang lahat. Wala kang maibibigay na ebidensya na hindi pa namin alam. Nagulat si Eduardo, hindi inaasahan ang sagot na ito. Hindi maaari, bulong niya. Sinabi sa akin ni Diana na walang nakakaalam, tanong ni Lorenzo.
Iyon ang problema mo, Eduardo. Palagi kang nagtitiwala sa maling tao. Sa likod ng bahay, nagpapatuloy ang pag-uusap ni Maricris at Diana. Ano ang plano ni Eduardo para sa gabing ito? Tanong ni Maricris. Susunod sa 15 minuto, may dadating na isang grupo ng mga abogado na may dalang mga kontrata, paliwanag ni Diana. Ipapapirma niya kay Ramon ang mga ito sa pamamagitan ng blackmail, gamit ang impormasyon tungkol sa ating relasyon. Hindi niya alam na ibunyag mo na ito sa iyong pamilya. At ikaw, tanong ni Maricris. Ano ang iyong planong gawin ngayong gabi? Umalis, sagot ni Diana. Pagkatapos na ibigay sa iyo ang babala, balak kong umalis ng bansa. Alam kong hindi ako mapapatawad ni Eduardo sa aking kataksilan. Ikaw ang naglagay ng mga incriminating documents sa kanyang hotel room, hindi ba? Tanong ni Maricris. Ikaw ang nagpadala ng anonymous tip sa AI tungkol sa kanyang illegal activities. Nagulat si Diana. Paano mo nalaman? Kilala kita, Diana, sagot ni Maricris. Alam kong sa kabila ng lahat, hindi ka tunay na masama. Nalilito ka lang, takot, at pinipilit mabuhay sa isang mundong kadalasang hindi patas. Sa study, narinig nila ang malakas na katok sa pinto. Pumasok si Ligaya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ramon, may ilang tao sa labas na naghahanap kay Eduardo. Sinasabi nilang mula sila sa Securities and Exchange Commission at National Bureau of Investigation. Namutla si Eduardo. Hindi maaari, bulong niya. Maaari, sabi ni Lorenzo, tumayo mula sa kanyang upuan. Matagal na kaming naghihintay ng pagkakataong ito, Eduardo. Nagsumikap kami ng husto para makakuha ng sapat na ebidensya laban sa iyo, ang mga illegal land grabs, ang mga bribery, ang fraud. Lahat ay lalabas na ngayon. Ikaw, sigaw ni Eduardo, tinuturo si Lorenzo. Ikaw ang nasa likod nito. Hindi siya nag-isa, sabi ni Rafael. Matagal na kaming nagtutulungan ni Lorenzo para makakuha ng ebidensya laban sa iyo. Pero hindi namin inaasahan na si Diana rin pala ay may sariling plano. Diana, tanong si Eduardo, ang kanyang mundo ay tila gumuguho sa kanyang paligid. Hindi siya magtataksil sa akin. Iyon ang isa pang pagkakamali mo, sabi ni Lorenzo. Hindi mo kailanman naintindihan na ang tunay na loyalidad ay hindi nabibili o napipilitan. Ito ay nakukuha. Sa hardin, nakarinig si Maricris ng mga sirena sa malayo. Alam niyang nangangahulugan ito na dumarating na ang mga otoridad. Kailangan mong umalis na, sabi niya kay Diana. Bago ka mahuli kasama niya. Maricris, sabi ni Diana, hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Para sa lahat. Matagal na kitang pinatawad, sagot ni Maricris. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pwede na tayong bumalik sa dati. Naiintindihan ko, sabi ni Diana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sana sa ibang buhay, sa ibang panahon. Sa ibang panahon, ulit ni Maricris, nagpakawala ng kanyang mga kamay. Umalis si Diana, mabilis na naglakad patungo sa kadiliman, habang si Maricris ay bumalik sa bahay, kung saan nakita niyang dinala na ng mga otoridad si Eduardo. Ang dating makapangyarihang negosyante ay ngayon ay nakayuko, wala nang bakas ng kanyang dating pagmamalaki. Nasaan si Diana? Tanong ni Jasmine, lumapit sa kanyang kapatid. Umalis na siya, sagot ni Maricris, ang kanyang tinig ay tahimik ngunit matatag. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang landas ngayon. Magiging maayos ka ba? Tanong ni Ligaya, niyakap ang kanyang anak. Ma, sagot ni Maricris, umiti ng mahina. Hindi agad-agad, pero sa paglipas ng panahon, alam kong magiging maayos ako. Ilang oras ang lumipas, at ang malaking selebrasyon ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Ang mga bisita, walang kaalam-alam sa drama na naganap, ay nagpatuloy sa pagsasaya at pagsasayaw. Nang lumalalim na ang gabi, nagtipon-tipon ang pamilya Mendoza sa veranda, nakatingin sa kanilang malaawak na lupain na ngayon ay muling ligtas. Ano ang plano natin para sa Mineral Spring? Tanong ni Rafael. Gagamitin natin ito ng tama, sagot ni Ramon. Pararamihin natin ang ating negosyo, pero hindi sa kapinsalaan ng ating mga manggagawa o ng ating pamana. Maaari nating gamitin ang resources para palakasin ang ating hasyenda, suhestyon ni Ligaya. Para pagandahin ang buhay ng lahat ng nagtatrabaho dito. At maaari rin nating suportahan ang lokal na komunidad, dagdag ni Jasmine. Mga paaralan, ospital, mga community projects. Isa-isang hakbang, sabi ni Lola Remedios, nakangiti. Ang importante ay nagkaisa ang ating pamilya sa panahon ng pagsubok.
Iyan ang tunay na yaman ng Hacienda Sampaguita. Si Lorenzo ay nag-alok ng partnership, sabi ni Rafael. Isang tunay na partnership, hindi tulad ng inaalok ni Eduardo. Tutulungan niya tayong i-develop ang spring sa isang sustainable at ethical na paraan. Kung ganoon, kinabukasan ay magsisimula tayo sa isang bagong kabanata para sa ating hacienda, sabi ni Ramon, tumingin sa kanyang pamilya ng may pagmamalaki. Si Marie Chris ay tahimik na lumayo mula sa grupo, naglakad patungo sa dulo ng veranda. Mula roon, nakita niya ang mga halaman ng Sampaguita na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanilang puting mga bulaklak ay nagliliwanag na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Nakita niya ang isang maliit na papel na nakasingit sa pagitan ng mga bulaklak. Dahan-dahan niyang kinuha ito at binuksan. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa loob, sa handwriting na kilalang-kilala niya. Sa mga Sampaguita na nagbibigay ng kanilang matamis na amoy kahit sa kadiliman ng gabi. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ngumiti si Marie Chris, inilagay ang nota sa kanyang bulsa, at bumalik sa kanyang pamilya. Sa hacienda, ang mga bulaklak ng Sampaguita ay patuloy na nagbibigay ng kanilang mabangong amoy sa hangin, saksi sa mga lihim, mga pangako, at mga bagong simula.